It's been a week since Jam Hotel's opening. Simula noon ay hindi na masyadong busy si Zero, kahit nakakabukas lang dahil ramdam ko iyon maging ng tatlo. Naging hands-on siya sa amin, siya na ang parating nakikita ko tuwing paggising sa umaga, at parati na niyang kalaro ang tatlo. Ngayon nasa loob ako ng aming silid dito sa mansion ng mga Buena Vista, dito kami natulog dahil mamaya ay sasalubungin namin ang bagong taon dito, kasama ang mga mahal namin sa buhay. Hawak-hawak ko ngayon ang sonogram o ang ultrasound picture na kaka-check up ko kahapon. Inilagay ko iyon sa isang box, para mamaya ibibigay ko kay Zero bilang regalo. We have an exchange gift later, so I think this is the most precious gift he will receive. Matagal niya itong gusto ngayon ay nasa kahon na. Mommy, I flinched, dali-dali kong itinago ang kahon sa drawer malapit sa kama namin. Elliot, yes. I asked him. He ran towards me and handed me his gift. Napakunot naman ang aking noo. Mamaya pa iyon, bakit niya na binibigay sa akin? Napailing-iling ako at kinuha ko iyon sa kanya. Ang aga naman ng regalo mo, Elliot. Sabi ko at pinanggigilan siya. Hindi sa akin galing yan. Aniya na kinalitaw ko. Kay Clark galing yan, Mommy. He continued. I smiled. How can I so thank you on him? Is he here? I asked and looked at in our door. Umiling-iling siya. Pumunta silang ibang bansa. Wala na akong kalaro, he said then pouted. I pinched his both cheeks and held his hand. I slowly placed it on the top of my tummy. Napatingin naman siya sa akin, dahil sa aking ginawa. He was still clueless why I put his hand on my tummy. I have a secret, Elliot, panimula ko at agad na lumaki ang kanyang mga mata. I leaned closer on him and whispered, Mommy's pregnant. Napatapik siya ng kanyang bibig, at agad na tumalon-talon sa aming kama ni Zero. Natawa ako sa kanyang reaksyon, pinahinto ko siya sa kakatalon at hinawakan ang kanyang magkabilaang pisngi. Mommy, magiging masaya si Ellen at Cronus. Lalo na si Daddy. Wuhol sigaw niya at tuloy-tuloy pa rin sa kakatalon, kahit hawak ko siya. I forced him to stop jumping, and made him sit properly. Ayaw kong mabulilyaso ang plano ko dahil kay Elliot. Maingay pa naman ito, at halos lahat ng nalalaman ay sasabihin niya, kaya kailangan ko sabihan. Wait lang baby, can we keep it a secret? I will buy you a new car collection if you zip your mouth, offer ko sa kanya, para lang hindi niya sabihin. Wrong move ata na sinabi ko sa kanya. Sunod-sunod siyang tumungo, parang kumagat siya sa aking sinabi. Sure mommy, I won't tell to anyone, basta yung car na kulay green ang bibilhin mo. He said and acting like zipping his mouth. I blew and nodded, basta toy car collection, ayos na agad kay Elliot iyon ang hilig niya, halos linggo-linggo siyang binibilan ni Zero ng isang car collection. Sinabihan ko siya ng mga gagawin namin mamaya, at tangulang siya ng tangu. Isang halik ang ginawad niya sa akin, bago tuluyang lumabas ng aming silid. Napasapo ako ng aking noo, sana naman hindi sabihin ni Elliot. Hinina pa ready na ang lahat. Hindi nga sinabi ni Elliot ang kanyang mga nalalaman, dahil wala namang sinasabi ang dalawa niya pang kapatid sa akin. Maging si Zero ay wala ring alam. Kasalukuyan kami ngayon ay nasa dining area, at hinihintay ang kaunting oras bago magpalit ng taon. Kita ko ang pasulyap-sulyap sa akin ni Elliot, habang kalaro ang dalawa niyang kapatid. Tumayo ako sa kinauupuan ko, nang bigla kaming nakarinig ng sunod-sunod na busina galing sa labas. Kita ko kung paano napangiwi si Zero, nang makita ang kanyang mga kaibigan na lumalabas sa kani-kanilang mga mag-agarang sasakyan. Why they are here? They supposed to celebrate their New Year with their own family. Man! Ani Rehab sabay akbay kay Zero. We heard the news. Gusto lang namin masaksihan. Si Stel. Masaksihan ang bagong taon. Pwede naman sa bahay nila kasama ang pamilya nila, bakit dito pa sa bahay namin? Nahihiya tuloy akong ibigay kay Zero ang kahon. Zero punched Stel's chest. Mga chismoso talaga kayo, New Year na. New Year dapat nasa pamilya nyo kayo, suwi niya sa mga kaibigan.
Madami pang New Year na dadating, pero ang mga lalaki, ouch, said words cut Ted because Zero gave him a punch on his tummy. Napailing ako sa mga kaibigan ni Zero, na kinukulit na naman siya. Kahit ganito sila kita ko naman na they care for each other, mas nakita ko iyon nang mawala si Elliot. They full force to locate where Elliot is. Humiwalay si Zero sa mga kaibigan niya, at lumapit sa akin. He held my hand and pulled me closer to him, he gave me a kiss on my cheeks. I want to celebrate a lot of years with you, he whispered. I smiled. Me too love, sabi ko. His lips stretched and kissed me again. Nakaramdam ako ng hiya, nang biglang umubo ang lahat ng kaibigan ni Zero na nasa likod lang pala namin. Huwag niyong sirain ang bagong taon ko please. Banta ni Zero sa mga kaibigan. Hamalakhak lang ang mga kaibigan niya, at nakiusyuso na sa mga kasambahay na naghahanda na ng pagkain. Natawa ako sa mga kaibigan ni Zero, na pumipili na ng kanilang kakainin mamaya. Nakalagay na ang ibang pagkain sa mahabang lamesa, ang iba naman ay nasa kusina pa. Shanghai Mu Semen, si Stel kay Simon. Simon shook his head. Not my fave, I have my new fave. Shanghai is your fave, man. Pilit ni Stel. Umikot-ikot si Semen sa malaking dining table ni na Zero, nang makita ang main target ay kinuha niya iyon, at ipinakita sa amin. This is my new fave. Sabi niya at kinain ng buo. Puto. Halos sabay na sabi ng kaibigan niya. Semen closing his eyes, while savoring the puto, yes. Someone gave me a puto in my office, and I love it. This is my new fave. Sinong nagluto nito? Tanong pa ni Semen sa mga kasambahay. Lumabas si Myrna galing kusina, habang pinupunasan ang kanyang kamay. Naku sir, ang anak ko po ang may gawa niyan, taranta niyang sabi. Can I meet your daughter? Semen said, smiling. Naku, Myrna huwag na huwag mong ipapakilala kay Semen ang anak mo. You can buy a lot of puto Semen, you don't need to meet her daughter, sabad ni Zero sa usapan. Mahiyain naman po ang anak ko sir. Si Myrna. I laughed when I saw Semen cutely pouted. He took another puto and put it on his mouth. I felt Zero arm possessively wrapped around me. Napatingin ako sa kanya, at nakita kong nakanguso din. Hinalikan ko siya ng mabilis. Malapit na mag-alas 12, sigaw ni Elliot galing sala. Gusto ko nang kumain. Hayden said and sighed. Ang lalaki at parang nakakatakot tingnan ng mga kaibigan ni Zero, pero kapag nakilala talaga sila, ay umiiba ang kanilang ugali. Kay yaman-yaman nila, pero parang ginugutom sila parati. Let's go baby, sabi ni Zero at hinatak ako sa pagkakaupo. Hawak-hawak ang kahon na may lamang sonogram, ay nagpahatak ako sa kanya. Malapit na ang bagong taon, pero hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin. Inalalayan niya ako habang nasa hagdan kami, at tingin ko ay pupunta kaming rooftop nila. Cold breeze wrapped my skin as we arrived at the rooftop. I was shocked when I saw a table for two with full of petals, and some fairy lights. Nakatingin lang ako doon, nang maramdaman ko ang kanyang kamay sa aking baywang. Ano to? I asked him. Surprise, before this year end, I want to spend my last hour with you. Bakit may paganito pa? Pwede naman doon sa baba, sabay turo ko sa hagdan. He faced me and held my chin up. You don't like it. Sadness filled his voice. I like it, no I love it. I honestly said. Kita ko ang pagngiti niya. So let's go, spend the last hour with me, and I will spend mine too. Hindi na ako binigyan ni Zero ng pagkakataon para magsalita, dahil hinatak na niya ako papalapit doon, at pinaupo sa upuan. I was looking at him, while he sat on his chair. Walang pagkain sa harap namin, talagang dalawa lang kami, at mag-uusap lang ng kung ano-ano. I can't help but blush. I can spend my lifetime with him, bakit may paganitong gimmick pa siyang nalalaman? Can we talk about our future? Panimula niya. I scooped my hair as they are freely flying, because of the wild wind. Bakit sure ka na ba na ako ang future mo? Sabay ng aking pagnisip. Yes,
100% sure. Aniya at mariin ako tinitigan, sa boses niya mukhang siguradong sigurado na talaga siya. How about you? You sure about me? He asked me back. I bite my inner cheeks. Masama na ba akong tao kung gusto ko lang asarin si Zero, bago matapos ang taon na ito? Bakit hindi ka makasagot agad? Aniya na may inis ang boses. Bakit ka galit? Sinong galit? Ako. Hindi ako galit. He looked away. Pigil ang aking tawa dahil sa inasta ni Zero. I don't think I can live without him, parang hindi ko kaya kung wala siya sa tabi ko. Hormones or not, still I don't want him to leave us. Paano natin uumpisahan kung ganyan ang inaasta mo? I bubbled my cheeks. Why? You want to spend your lifetime with me? I rolled my eyes. Oo nga, anong future ba ang gusto mong pag-usapan natin? Inis kong sabi sa kanya. Binitiwan ko ang aking buhok, at inilapag sa table ang aking kamay, habang hinihintay ang kanyang sasabihin. Ano ba namang gimmick itong ni Zero, daming alam may paganito-ganito pa. I want another baby, gusto kong isa pa. Pero kung ayaw mo, okay lang din may 3 na. I felt my tummy tickled because of what he said. Is our baby felt that daddy wants him or her? Napatingin ako kay Zero na seryosong nakatingin sa akin. Sasabihin ko na ba sa kanya na buntis ako o hindi? This is the right time. Masusurpresa ba siya kapag sinabi kong buntis ako? Why I am scared? I was about to say the good news about my pregnancy, when he talked first. Change topic. I know you're not ready yet. He paused for a while. How about living in Isla Fera? You want peaceful life, right? I puckered my lips and slowly nodding. Yeah, gusto ko ng tahimik na buhay lang, pero kung hindi ka naman kasama sa amin sa Isla Fera, dito na lang kami. Zero chuckled. Sinong nagsabi na hindi ako kasama? And he held my hand on the table. I shrugged, di ba nandito halos lahat ng negosyo mo? Sino mamahala kung aalis ka? Si Erwan. Mahiya ka naman, gusto ng mag-asawa noon. Sabi ko. Totoo naman ako ang naaawa kay Erwan. Ni hindi na siya makadamove sa babaeng gusto niya, dahil nasa kanya lahat ng pasanin sa kumpanya nila. Ayaw kong tumandang binata ang best friend ko, kahit na medyo maluwang ang ternelyo niya sa ulo. Isa pa, this past few days kita ko na parang nag-iiba ang ugali niya. Hindi ko naman alam kung bakit, dahil hindi naman niya sinasabi sa akin ang dahilan. Pero may kutob ako na ang babae sa mall ang may dahilan nun. I can still manage my company, even though we are in Isla Fera, hindi na si Erwan ang mamahala nun, aniya. Mabuti naman, pero talaga bang kaya mo? May mga tao akong mamamahala ng kumpanya baby. And I have hotel in Isla Fera too. Sa La Fera 2 nga lang siya located, pero malapit lang, hindi kagaya dito sa Manila, tumango-tango ako sa kanyang sinabi. Kahit saan mo pa gusto Zero, basta magkasama tayo at ang 3, ayos na sa akin iyon, hindi na ako hihiling pa. I said and gave him an assurance smile. Tumayo siya sa pagkakaupo, at inalalayan din ako para makatayo. He positioned himself behind me as he wrapped his hand. Cold breeze attacking my skin, my dancing hair because of the wild wind, Zero warm hug behind me. A beautiful scenery, the city lights, and the moon, the stars that watching us from above. Can we pause for a while, and make this scene longer? Look, the moon is watching us, I said and pointed the moon. I felt him looked at the moon too as he whispered. The moon is beautiful, isn't it? Malambing na sabi niya, na kung may anong humaplo sa aking puso. I slowly nodded, I love you too. I replied as I pouted, I knew the meaning of that phrase. He laughed behind my back, and a second he showered my neck a slow kisses. My heart is pounding like there's no tomorrow. Parang may fiesta sa loob ng aking puso at nagsisiyahan sila. Mommy, Daddy, sabay kaming napalingon ni Zero sa boses na iyon. Mommy, we only have minutes to exchange our gifts. Naiinip na din sina Tito sa baba. Gusto na raw nilang kumain, sabi ni Elliot papalapit sa amin. Humiwalay ng pagkakayakap sa akin si Zero,
pero nakapulupot pa rin ang isa niyang kamay sa akin. Sinalubong namin si Elliot na papalapit. Zero messed up his hair. I heard Elliot complain about his hair, and Zero just laughed. Sabay kaming bumabang tatlo. Kita ko agad si Seman na malayo na sa dining table. Fabio and Sidryle were talking in their phones, while the others are talking with Mommy and the two Buenavista. Bakit ganyan ang mukha mo, Sem? Para kang bata na hindi ko maintindihan, sabi ni Zero nang makababa kami ng tuluyan. Pinapaalis nila ako sa dining table, aniya na parang bata. Paano ba naman, ang puto niyo Zero pinapak ng ogag. Sabad ni Hayden. Umiling-iling lang si Zero, at sumimangot si Seman. Hindi ko talaga maintindihan ang mga kaibigan ni Zero. May ternelyo ba talaga ang utak nila? O sadyang maluwang lang? It's time for exchange gift. The triplets simultaneously said. Hawak-hawak nila ang kanilang regalo, na hindi ko alam kung sino ang kasama nilang bumili. Hindi kami magpapahuli, si Stel at kinuha rin ang kanyang regalo. Zero eyebrow furrowed. Ano na naman ito? Aniya na parang nagtitimpik. Tumayo ang inang Buenavista sa kanyang kinatatayuan. Zero anak, ano ka ba? Sasali sila sa atin, sabi niya na ikinapikit ni Zero. Wala na siyang nagawa pa, dahil may kani-kanyang regalo na sila. Ngayon ko lang nalaman na wala pala si Cole dito. Si Rehav, Stel, Seman, Fabio, Sidryle at Hayden lang ang nandito. Ayaw ko naman magtanong kung anong nangyari. Bakit wala si Cole dito, dahil baka ano naman isipin nitong ni Zero, at masira pa ang pinakahihintay namin na bagong taon. Nagpunta na kaming mini-stage, for exchange gift na pa-under nila. Unang nagbigay ng regalo ang tatlo, they say sorry to their titos, because they didn't know na kasama sila sa exchange gift namin. Sunod ang matatanda sa bahay na ito, nahihiya pa akong tanggapin ang regalo ni Mrs. Buenavista, dahil masyadong malaki ang paper bag. Kasunod ay ang mga kaibigan ni Zero at Erwan, na mga matanda lang ang binigyan ng regalo. Kasama na rin kami ng tatlo sa binigyan pero sina Zero at Erwan ay wala. Matapos ay ako na ang nagbigay. Nagsorry din ako sa mga kaibigan ni Zero, at hahabol na lang next year ang regalo ko sa kanila. Tumawa lang sila at yakap lang daw ay ayos na, kaya niyakap ko sila isa-isa. Sunod si Erwan ang binigyan ko, na hanggang ngayon ay wala sa mood. Salamat, Erwan said and I smile. Huli kong binigay ang regalo ko kay Zero, na kanina ko pa dala ng dala. Nakita ko naman ang paglapad ng kanyang ngiti, nang mabigay ko sa kanya ang regalo ko. Sunod na nagbigay si Erwan na parang wala talagang gana, pero ni isang tao ngayon walang nagsasalita tungkol sa kanyang kinikilos, kaya ako rin ay hindi na rin nagsalita. Lastly, Zero, he gave his gift fully smile. Nang nat-apat na sa kanyang mga kaibigan ay inirapan niya, pero niyakap niya pa rin. Ako ang huling bibigyan ni Zero ng kanyang regalo, nasa tapat ko na siya, at hinihintay ko na lang na ilahad niya ang kanyang regalo sa akin. I waited for a second, but there is still no gift for me. Agad akong napasinghap ng dahan-dahan siyang lumuhad sa akin harapan. Ganon na lang ang hiyawan ng kanyang mga kaibigan. Agad na nagsitulo ang aking luha, habang siya ay nakaluhod sa aking harapan. Dinig ko ang pagsuwi ni Rehav sa kanyang mga kaibigan para tumahimik. I waited this day for a long time, and I think this is the right day to ask you formally. At muling naghiyawan ang kanyang kaibigan, na agad din niyang sinaway na tumahimik. He clicked his lips first before saying, "Will you marry me?" Parang hindi pa nagsisink in sa utak ko, na nandito na kami sa punto na hihingiin niya ang kamay sa pagpapakasal. I smile and wipe my tears as I nodded. Yes, papakasalan kita, I said crying. Naghiyawan ulit ang kaibigan ni Zero, at nakisali na rin ang mga matatanda. Zero hand trembling while he is inserting the ring on my ring finger. Isang sigaw na yes, ang kanyang pinakawalan bago ako niyakap ng sobrang higpit. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatawa sa sumunod na nangyari. Ang yakapan naming dalawa namin ni Zero, ay naging group hug dahil nakisali na ang kanyang mga kaibigan niyang tumatalon-talon pa. Wait, napatingin ang lahat kay Elliot na sumigaw. What's the matter baby? Si Zero.
Open mommy's gift for you dad, ani Elliot at ngumisi pa. Agad namang natarante si Zero, at hinanap ang aking regalo. Nang makita ay dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Both his eyes and mouth widened, when he saw my gift inside. Yes, he shouted as he punched his friends one by one. Aray, anong laman? Si Sid habang hawak ang kanyang braso. Kinuha ni Zero ang laman, at binigay sa kanyang kaibigan, at pinasapasahan naman nila. Lumapit sa akin si Zero, at muli akong niyakap ng mahigpit. I felt him caressing my tummy as he hugged me. Thank you, he said and kissed me on my lips. May inambag ka sabi ko na ikinatawa niya. Ramdam na ramdam ko ang kasiyahan sa aking puso, habang kayakap ko si Zero. This man made me realize that so many things. We both faced so many struggles, pains and challenges, but here we are starting our new beginning as husband and wife. Giving second chances is not bad, may dalawang uri lang talaga tayo ng tao na bibigyan ng ikalawang pagkakataon, yung mababago at mangluluko ulit. But for my case, I didn't regret giving him a second chance. Dahil sa ikalawang pagkakataong iyon, mas lalong tumibay ang aming pagmamahalan. Sa ikalawang pagkakataong iyon, naramdaman namin ang totoong kasiyahan sa isa't isa kasama ang bubuuan naming pamilya. Mommy, ang pangit ko talaga. Kanina ko pang reklamo kay Mommy. Simula noong nalaman kong buntis ako, ay feeling ko ang pangit-pangit ko na. Tumaba na rin ang pisngi ko, maging ang braso ko ay lumaki na rin, dahil sa pagkahilig kong kumain. No you are not. Jam, napagdaanan mo ta. Workout ka na lang ulit kung ang katawan mo talaga ang iniisip mo, paliwanag sa akin ni Mommy. I pouted, iyon na lang talaga ang tanging paraan, para bumalik sa dati ang katawan ko. I need to stay fit and healthy, kapag lumabas na itong bata sa sinapupunan ko, magiging 4 na sila ang aalagaan ko. Kaya kailangan talagang maging healthy, para maalagaan sila ng mabuti. Ramdam ko ang marahan, at malambing na haplos ni Mommy sa aking pisngi. She sat beside me, and faced me through mirror in front of us. Anak, this is the day that we are waiting for, 3 araw din kayo hindi nagkita ni Zero, kaya umayos ka. Ako ang kukurot sa'yo, aniya na may banta ang boses. Minsan napapaisip ako kung sino ba talaga ang anak niya, si Zero o ako. Ramdam ko kasi na mas mahal niya pa ang kanyang manugang, kesa sa kanyang tunay na anak. Kapag nag-iinarte ako siya palaging nambabasag noon. Mommy naman parang bata kong sabi. Iritang tumayo siya sa gilid ko. Ewan ko sa'yo anak ko, hindi kita maiintindihan. Hindi naman ako ganyan noong nagbubuntis. I pouted, you don't love me anymore kasi Marty ako. And I looked away. I heard her sighed. Ay Diyos ko anak, talagang buntis ka nga, aniya, at ramdam ko ang pag-upo niya ulit sa aking gilid. Anak, mahal na mahal kita kahit na Marty ka ngayon, alam kong ngayon lang. Kahit noong hindi ko pa alam ang katotohanan, ramdam ko na agad sa puso ko ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya huwag na huwag mong iisipin na hindi kita mahal, kung gaano mo kamahal ang anak mo, ganun din kita kamahal. She said and kissed me on my cheek. Hindi ko alam kung bakit ako nag-iinarte ngayon. Noong sa 3 hindi naman ako ganito nito lang talaga sa babaeng nasa sinapupunan ko. Yes, we already knew her gender. It's been 4 months since Zero asked me to be his wife, now I'm currently 5 months pregnant. Ang akala ko dati sexy ako sa araw ng kasal ko, pero ngayon ito lubo ang tiyan akong lalakad papuntang altar. Huwag naman sanang maging Marty ang babae kong anak, dahil kapag nangyari iyon, kukuha talaga ako ng bato para ipukpok sa ulo ko. Kasalanan ko habang binubuntis ko siya Marty ako. Oh, bakit ka umiiyak? Masisira ang make-up mo, natarante si Mommy sabay hanap ng pamunas. Until now, hindi pa rin ako makapaniwala na ikakasal na ako. Dati pangarap ko lang na ikasal sa lalaking pinakamamahal ko, walang iba kundi si Zero. Now, my dream slowly reaching. Today is day, I'm not Mercedes anymore, I am soon to be Buena Vista. Mercedes, ang saya-saya ko pinalitan kaagad ni Mommy lahat ng mga documents ko,
sa tulong ng mga tauhan niya. Hindi naman ako nagdalawang isip na palitan ang dati kong apelyido, ngayon papalitan ulit dahil ikakasal na ako. Now, my kids and I is now a Buena Vista. Pumangit ako lalo, I said while looking at the mirror. I saw mommy rolled her eyes. Paano iyak ka ng iyak dyan, Jam naman oy. Tahan na, excited ako na kasal mo. She kept wiping my tears falling on my eyes. I blew an air and smiled. This is it Jam. Wala nang hadlang, wala nang mangsisira. Cherish this day with your soon-to-be husband. My knees trembling as I waited for Jam bridal car. Ilang minuto na siyang late, at nakakaramdam na ako ng takot at kaba sa kaloob-looban ko. 3 araw ko siyang hindi nakikita, kaya miss na miss ko na siya. I badly wanted to hug her. Is she running away from me? Nah, that's not gonna happen. Hawak ko na ang triplets. Kinilibutan pa rin ako sa sarili kong tanong, at team na nagdasal na sana ay hindi niya ako tinakasan sa mismong kasal namin. Kuya, easy lang. Papunta na sila, sabay tapik ni Erwan sa aking balikat. Bumalik na ang ugali ng loko. Noong nakaraang buwan umuwi ang ogag ng lasing sa bahay. May binibigkas siyang pangalan na hindi ko maintindihan, dahil bulol ang kanyang pagkasabi. Tunog babae ang pangalan, ngunit hindi ko talaga siya maintindihan. I smile on my thought, baka sa susunod ako naman ang best man ito sa sarili niyang kasal. Hindi ko naman siya pipigilan sa mga desisyon niya sa buhay, kung anong nagpapaligaya sa kanya, doon na rin ako. Susuportahan ko siya kagaya ng pagsuporta niya sa amin ni Jam. Speaking of Jam, until now she is not here. I took a deep breath and darted my eyes on the church door. Narito na siya kuya. Nax hindi siya tinakbuhan, asar sa akin ni Erwan, kaya nakatanggap siya ng sapak sa akin. Masama ko siyang tiningnan. Huwag mo kong biruin ng ganyan, ina ka. Hindi ko mapigilan mapataas ang boses ko dahil sa asar ni Erwan. I heard someone voice behind us, hanggang dito ba naman sa simbahan, nagbabad words kayo? Si Fabio sabay kamot sa ulo. Sinaman ko siya ng tingin, ang lahat nasa likod ko. Magsasalita na sana ako, nang biglang sumabad si Simon tungkol sa kanyang inang puto na yan. May puto mamaya. Iyong anak ni Myrna ulit ang nagluto. Parang bata niyang sabi. I wanted to curse loudly, but I forced myself not to. We are here inside of the church, and today is my wedding day. I don't want to ruin my mood, but this man really pushing my buttons. Mamaya pa ang puto mo semen pwede ba? Si Stel na irita na rin. Erwan blew an air. Can you all please shut up? Halos mapatingin sa kanya ang lahat ng bisita, dahil sa kanyang pagmumura. I heard laugh behind us. Isa-isa silang pasimple na siniko ni Erwan. Hindi ko na alam kung ano pa ang nangyari sa kanila sa likod, dahil natanong ko na si Jam sa pinto ng simbahan, habang may umaayos sa kanyang magandang bridal gown. Now her gown is not that revealing, like the one that she wore in Jam opening. Wala akong magawa hawak niya ako sa leeg, at mahal na mahal ko siya. Isang oras na hindi pa lang niya ako kausapin parang hindi ko na kaya, ano pa kaya kapag naging 1 linggo na. I can't describe what I am feeling right now. The woman that I loved from the very start is now slowly walking towards me in front of God. She is so beautiful, even though that her tummy grew bigger, but for me she is the sexiest bride I ever seen. My knees trembling again, can she walk a little bit faster? I was looking at her the whole time she entered the church, kaya hindi ko namalayan na nasa gilid ko na pala sina mommy at daddy. Inakbayan ko si mommy at hinalikan ang kanyang ulo, habang hindi pa rin pinuputol ang tingin sa babaeng pinakamamahal ko. The 2 women that I love the most, the one is on my side, and the one who I am looking with. Now, we have new girl in our life, and that girl is inside my baby's tummy. Parang pinako ang mga paa ko sa lupa, nang makita si Jam sa harapan ko. Her eyes sparkled as her tears fell from her eyes. Why my baby is crying? Isn't she happy? Naputol ang kakatitig ko sa kanya, nang kuhanin ni Mommy Lourdes ang aking atensyon, Naki Mami na rin, advance akong mag-isip.
Take care of my daughter Zero, she said as she gave Jam hand. I smile, genuinely. I will take care of your daughter mommy. Ilang kong sabi sabay ngumisi. Natawa din ang Mommy Lourdes, at maging si Jam sa gilid ko. May kaunting usapan sa pagitan ni Mommy at Mommy ni Jam, bago ko tuluyan siyang madala sa harap ng altar. I love you Mommy, Daddy, I heard the triplets shouted. Sabay kaming napalingon ni Jam. I mouthed I love you too, at isang flying kiss naman ang ginawa ni Jam. Hindi na ako makakapaghintay pa, agad ko siyang hinhila papuntang harap ng altar. Nagmamadali ka, inis niyang sabi sa akin, at mukhang hindi niya natapos ang ginagawa niya sa tatlo. Namiss kita, kaya dapat magmadali na tayo. Sabi ko at hinalikan siya sa pisngi. Nadinig ko ang pagsigaw ng mga lalaki kong kaibigan na seremonya muna bago honeymoon. Halos gusto ko silang isa-isang pagsusuntukan dahil sa inis. Mga ogag, sana hindi ko nalang inimbitahan sa kasal ko. You're gonna be my wife, and we will share the whole lifetime together. I whispered as the ceremony started. Hindi ako nakikinig sa buong seremonya ng pari, nakatitig lang ako kay Jam, habang siya naman ay tutok na tutok sa paring nagseseremonya. Isa lang naman ang gusto kong marinig mula sa pari, at iyon ay ang "You may now kiss the bride." We exchanged our vows. Iyak lang ng iyak si Jam, habang binibigay ang kanyang message, kaya hindi rin ako makakonsentrate. Pinupunasan ko ang kanyang luha habang siya ay nagsasalita. Matapos niyang magsalita ay ako naman. I gave her a short message. Hindi na ako makakapaghintay na tawagin siyang asawa ko, kaya kaunting mensahe lang ang sinabi ko. We have lifetime to exchange message every day. I can't wait for that. Nang maisuot ko ang singsing sa kanyang daliri, ay mas lalo akong nakaramdam ng excitement, papalapit na, matatali na siya sa apelido na dati ko pang gustong ikabit sa kanya. I felt my heartbeat became fast as the father said, therefore, it is my pleasure to pronounce them husband and wife. You may now kiss the bride. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, at agad kong siniil ng malalim ng halik si Jam. I really miss her. I badly need her every day. Today, no one can tear us apart. She belonged to me and I belong to her. We will enjoy our lifetime with full of love and happiness, with our babies. I will take care of your heart, forever. I said as I kissed her again. Hindi ko mapigil ang maging masaya sa tuwing nagpapalambing sa akin si Jam. This past few weeks, ayaw na niya na mahihiwalay ako sa kanya. Palagi niya akong hinahanap kapag nawawala ako kahit saglit lang, sana parati na lang ganito, iyong ayaw niya akong mawala sa tabi niya. Kasalukuyan siyang nakahiga sa aking bisig, habang ako naman ay menamasahe ang malaki niyang tiyan. My very pregnant wife wants me to always by her side. At kahit anong araw daw ay lalabas na ang batang nasa sinapupunan niya. I can't wait to see my angel. Since then, I can still remember how I met Jam. Nagising ako sa tindi ng sakit ng aking ulo, hangover, I whispered as I stood up to drink some medicine. Kagabi hindi ko mapigil ang magpakasaya, dahil birthday ni Cole, at nilibre lahat ng inumin, kaya ayon nilaklak na parang wala nang bukas ang lahat ng alak na mahahawakan ko. Syempre, I enjoy myself with girls. I can't remember how many girls did I flirt that night. Basta ang alam ko sa sarili ko, I enjoy ako kagabi, kaya ito ako ngayon iniinda ang hangover. Enjoy now suffer later kumbaga. Hindi na ako nag-ayos. Bumaba na agad ng aking silid, dahil sa tindi ng sakit ng aking ulo. Hindi pa ako tuluyang nakababa sa ikalawang palapag ng bahay namin, nang marinig ko ang halakhak ni Erwan, ang bunso kong kapatid kasama ang isang babae. Nasa lahi talaga namin ang lapitin ng babae, mahina kong sabi at tuluyan ng bumaba. Manang, sigaw ko sa pagtawag ng katulong namin. Ganon napahinto si Erwan, at ang kasama nitong babae sa pagtawa, dahil sa aking sigaw. I felt shy when I saw the girl widen her eyes, when he saw me wearing just boxer short, but I was stunned with the beauty of the girl beside Erwan. She looks innocent, cute and pure. Kita ko ang iwas niyang tingin, nang maramdaman niyang nakatitig ako sa kanya.
Bumalik naman ako sa realidad, nang tawagin ako ng isang katulong namin. I asked the maid for medicine, and he hurry up running to get me one. Nakaupo lang ako sa dining table namin, pero ang tingin ko ay nasa babae paring kasama ni Erwan. Is that his girlfriend? Fling. Study body. 0. Why are curious about that young lady? Napapikit ako at menasahi ang aking noo. When I opened my eyes, the girl disappeared. Agad akong napatayo sa aking kinauupuan, para masundan sa labas ng bahay. Ganun na lang ang gulat ko, nang pagkabukas ng pinto ay si Erwan agad ang bumungad. His brow furrowed while looking at me intensely. Why are looking like that? I asked him. Why are looking at her like that too? He fired back. I didn't do anything, Erwan, as I up my both hands in the air. I saw him roll his eyes. Don't lie, why are you looking at her ha? Ani mo'y susugurin ako ng suntok. Pakilala mo naman ako sa kanya, sabi ko ng magaan na boses. Why Erwan acting like that? Girlfriend niya ba ang babaeng iyon? Makareact akala mo tatay siya, o hindi kaya boyfriend. Pero kung talagang girlfriend nga iyon ni Erwan, well, pwede pa naman maaga iyon. Ang mag-asawa nga pwede. Mag-boyfriend-girlfriend pa kaya. I smiled on my thought. Alam ko naman na magbibigay daan si Erwan para sa akin. Good boy kaya kapatid ko. Favorite kaya yan ng mga Buena Vista. No kuya, hindi siya kagaya ng mga babaeng kasama mo sa bar o club. Nagulat ako sa pagtaas ng boses ni Erwan. I know she's different I can felt it, pag-aamin ko. Yeah, the girl looks good, beautiful. Pero alam na alam ko na iba siya sa mga babaeng kalampungan ko araw-araw. I can also sense that the way he dressed. She just wearing a simple dress, but I can't stop myself wanting to see her more. Love at first sight, is that true? Why are you like that, Erwan? That's not your type. Still no, kuya, Erwan said and walked out. Buong akala ko iyon na ang huling pagkikita namin ni Jam. Pero pinilit ko talaga si Erwan ng mga araw na iyon, para makalapit sa kanyang kaibigan. I can't hide my happiness, when Erwan said that Jam and him is just a friend. Pinakilala nga ako ng formal ni Erwan sa kanyang kaibigan, halos lahat ng utos niya ay sinunod ko, para lang makilala ang kaibigan niya. Simula noon naging persegido akong masagot ni Jam, hindi ko maintindihan ang sarili ko, kung bakit ako sunod ng sunod sa kanya, na napababayaan ko na ang mga kaibigan sa club na parati naming tinatambayan. I gave all of that just for her. Labis na lang ang saya ng naramdaman ko, nang sagutin niya ako mismo sa araw pagkatapos ng kanilang exam. I was always by her side, kahit ni minsan hindi ko inisip na hindi siya samahan sa kung anong mga lakad niya. I was scared that she might fall out in love with me, and choose another man who is better than me. Knowing that I'm a bad back then, hindi mapagkakaila na kaya niya akong ipagpalat sa mga matitinong lalaki. Kaya nagpursigi ako sa buhay. My father offered me the Buena Vista Empire. Kunin mo na ang offer sa'yo ng daddy mo, love. Malambing na boses niya habang nasa hood kami ng aking sasakyan, at nasa burol kami malapit sa kanilang subdivision, nakitang-kita ang magandang tanawin ng Manila. Nah, I don't think I can handle our company baby. Sabi ko sa kanya, you should try 0, hindi yun parati kang nakasunod sa akin kung saan ako pumupunta. You should think your future too. Pilit niya sa akin. Napatingin ako sa kanya, at siya naman ay nakatingin sa magandang tanawin. I can say that this is better scenery than Manila. Being in relationship with her makes me happy every day. Did Cupid hit my heart for this cute baby girl? You're cheesy 0. I don't really believe in love at first sight, but I am a victim. You're my future baby, I said and hugged her. Too thin, I'm scared I might broke her bones. Na, papakainin ko siya ng marami sa susunod na mga araw. She, 0 kailangan mong kunin iyon. Aniya at nagpadyak-padyak pa. Sige, if you are really my future husband. I wanted you to be successful.
I know you have an ability to manage your family's company, love. I believed in you, she said as she gave me a kiss on my nose. Nakakabakla ba kapag kinikilig? My heart beating so fast right now, si Jam lang ang may kayang gawin iyon sa akin. Siya lang, siya. Still no for me baby. Buo kong sabi. Ayaw kong kunin ang kumpanya na iyon, dahil ayaw kong mawala ng oras sa kanya. This is my first time being truly in love with a girl, and I don't want to waste that. Sanay na ako na parati siyang kasama, ayaw kong mawalan kami ng oras sa isa't isa. If that's what you want, okay. She said without any emotion. I thought that night is really okay. But she didn't reply on my text, call and even meet on the cafe that we usually are dating spot. Akala ko talaga okay na iyon, pero halos mabaliw ako kakahabol sa kanya, dahil ayaw niya akong kausapin. Wala akong magawa kundi tanggapin ang offer ni Dad sa akin, para magkabati ulit kaming dalawa. Halos 2 linggo kaming hindi nag-usap o nagkita. And that time I realized that Jam changed me. He changed the old Zero who loves going in bars and clubs. Our relationship became smooth, kahit na nag-training ako ay niwalang araw na hindi kami nagkita o nagkausap man lang. Not until we made love inside my office. That was the most memorable made love for me. Kakaiba sa pakiramdam, dahil mahal na mahal niyo ang isa't isa habang ginagawa iyon. Not until, a crazy girl kissed me on my condo. Kakaalis lang ni Jam noong araw na iyon, at pumasok ang babaeng hindi ko naman kilala. Naka-table ko raw noong birthday ni Cole, at binalikan niya ako. The next thing that I knew, hindi na siya pumasok ng university. Halos magkanda baliw-baliw ako sa paghahanap sa kanya, and the only access is Donna. Hi Donna, nakita mo si Jam. Hindi na kasi siya pumapasok nitong mga nakaraang mga araw. I asked her, papasok na siya ng university. Her eyebrow went up. Wala na siya dito Zero. Nakipagtanan sa boyfriend niyang taga Davao. Ayaw magpaawat sa amin ni Mommy, mahal na mahal niya talaga yung lalaking iyon. So we had no choice to let her, hindi talaga kaya naming maawat. And that was the best lie that I obeyed. Halos saktan ko ang sarili ko, dahil napaniwala ako ni Donna sa kanyang mga kasinungalingan, at nasaktan ko si Jam gamit ang mga kamay. The day she entered my office, I really wanted to hug her tight, but because of that lie, napalayo ko ang loob sa akin ni Jam. Not until I knew that have a triplets. Parang nawasak ang puso ko, noong nalaman ko pa mismo na may anak ako sa araw na gustong-gusto ko siyang saktan. And that time, pumasok sa isip ko na paano kung hindi na niya ako mahalin, dahil sa ginawa ko sa kanya. Parang gusto kong saktan ang sarili ko. Mas lalo akong nakaramdam ng pagkahina, nang ayaw akong kausapin ng isa kong anak. Napalayo ang loob niya sa akin, dahil sa lahat ng kalukuhang ginawa ko. I realized that, I was a bad for hurting her mom using my own hands. Ano bang kailangan mo Donna, para pakawalan mo ang anak ko? I screamed inside the abandoned building. This crazy girl really getting into my nerves. Pati ang walang kamuwang-muwang kong anak, ay dinamay pa niya dahil sa kabaliwan niya. Love me Zero, love me. She said desperately. I cannot love you. Ilang beses ko bang kailangang sabihin na hindi kita kayang mahalin? This what you want. Ang saktan ang pamilya ko. Ina mo Zero. She's cheated on you. Pumunta siyang Davao para. Naputol ang sinabi niya nang makawala si Elliot sa inuupuan nito, at tumakbo papunta sa akin. I saw Elliot crying while running towards my direction. My heart pounded so fast, when I saw Donna center the thing to my son. Walang pagdadalawang isip kong niyakap si Elliot, at nakarinig ako ng sunod-sunod na putok, bago ako mawalan ng malay. When I woke up, I was at the hospital, kaagad kong hinanap ang mag-iina ko. Pinakiusapan ko pa si Erwan na dalhin sila, dahil hindi sinasagot ni Jam ang mga tawag ko sa kanya. The first day, hindi niya ako kinakausap, but I was shocked when she feed me. Noong nalaman ko kung bakit ganun ang trata niya, ay natawa na lang ako.
She was so mad when she saw me laughing. Hinahawakan niya ang mga malalaswang larawan na akala niya ako. Inaamin ko, may ginawa kami ni Donna na hindi katanggap-tanggap, but that was before. Simula nang nasa piling ko na sila, hindi na ako nag-isip pang gumawa ng kalukuhan. I am contented with them, I don't want anyone else. That was a roller coaster ride for the both of us. But now seeing her here in my arms again, parang gusto ko na lang matawa sa lahat ng pinagdaanan namin. Daming nangyari bago namin makamit ang masaya at matiwasay na buhay na ito. This girl on my arms right now, is one I wanted to be with until I get old. Until our eyes became blind, our hair became white, and until death. No one can replace Jamela Buenavista in my mind, soul and heart. 0. Jam screamed in pain as she gripped my shirt. Sunod-sunod akong napamura, at hindi alam ang aking gagawin. Akala ko ready na ako sa panahon na ito. Pero nanggatag ang tuhod ko, at nakaramdam ng kaba. 0. Ano titingnan mo na lang ako? Mangganganak na ako. Sigaw niya na bumuhay sa kaluluwa ko. Wala na kung ano-ano pa, agad ko siyang binuhat palabas ng kwarto namin. Nasalubong ko ang tatlo na papasok na sana sa loob ng aming silid. Maging ang mga kasambahay ay naalerto rin. Myrna, ready ang lahat ng gamit ng baby. Elliot, Ellen hawakan niyo si Cronus, dalhin natin ang mommy niyo sa hospital. Madali kong sabi at agad na alerto ang lahat sa loob ng mansion. Sasama ako, si Mommy Lourdes na nagmamadali papunta sa amin. Dali-dali kaming sumakay sa sasakyan. Dahil sa panik ko ay nasisigawan ko na ang driver namin, na bilisan ang pagmamaneho. Inaalo ko naman si Jam na nahihirapan na. Baby, huwag pahirapan si Mommy, sabi ko sabay haplos ng kanyang tiyan. Ilang minuto lang ay nasa hospital na kami. Dali-dali kong dinala sa loob, at mabuti na lang may kilala ako, at mabilis siyang kinuha sa akin. Make sure na maayos ang mag-ina ko Marquez. Paalala ko sa kilala kong doktora. Sure 0, parang hindi tayo magkaklase dati Aniya at ngumisi pa. Hawak-hawak ko ang tatlo, at naghihintay kami sa pagkalabas ni baby girl namin. The three suggested some names, but I refused it. I already have the name for our baby girl. Eliana Dayani Buenavista, nice name for our baby girl. We waited for more minutes, when we finally heard a crying baby. Para akong nabunutan ng tinak sa iyak na iyon galing kay Eliana. How about my baby mommy? Nang makalabas ang doktora sa delivery room, ay sinalubong namin siya. Ililipat na lang daw si Jam sa private room. Binigay naman ni Myrna ang damit sa isang midwife or nurse. Hawak-hawak ko ang tatlo, kasama si Mommy Lourdes at Myrna, sabay kaming nagtungo sa pribadong silid, na kung saan naroon si Jam. As I opened the door, I saw her sleeping peacefully. Nagtungo kami roon sa kanya, at hinalikan siya ng tatlo, maging ako ay hinalikan din siya sa noo. My baby is really tired as I whispered on her ear. Agad naman akong napatayo sa aking inuupuan, nang makita ang dalawang nurse na dala si baby Eliana. Kinuha ng isang nurse si baby El sa kanyang hinihigan, at marahang binigay sa akin ng nurse. My heart melted, when I saw my baby girl's face. Why so pretty my baby? Malambing na wika ko. Patingin daddy, sabi ni Ellen at inabot pa ang kamay ko. Umupo ako sa couch, para makita ng tatlo ang kanilang kapatid. I smiled when Ellen tries to touch Eliana cheeks. Dumungaw naman si Elliot kay Eliana, at agad pinatakan ng halik sa noo. What's your name baby? Si Elliot. My name is Eliana Jana Buenavista. I said sounded like a kid's voice. Bagay na bagay. Pagsang-ayon niya, I love you baby Eliana, Kuya Elliot loves you. Magiliw niyang sabi sa kapatid. Ganon na lang ang gulat namin, nang bigla kaming tinawag ni Jam sa mahinang boses, napatingin ang lahat sa kanya. I stood up and walked towards Jam. I smiled at her, and she also replied a smile, kahit na nanghihina pa rin siya. Marahan kong inilapag si Eliana sa tabi ni Jam. Medyo lamikot si Eliana kaya natawa ako.
Tinawag ko ang tatlo na nakaupo sa couch, at pinapwesto sila sa kabilang pwesto ng kama. I took my phone out inside my pocket, and we took a selfie. My own family. Let's throw away the pain and sadness, let's embrace the love and happiness. Finally home. No more hiding games anymore, you are now caged in my heart. Ang matagal ko ng pangarap na buong pamilya sa babaeng mahal ko ay natupad, at nadagdagan pa ng isa pang blessing na kukumpleto sa buong pamilya namin. Kontento na ako sa aking buhay, thank you Lord sa lahat ng blessing at sa darating pa.